Han? Oh. Han, si Mika nga pala. Pinadala ni nanay. Bagong katulong natin. Kapitbahay daw nila. Mabait at maaasahan daw, kaya siya yung pinadala. Mabait at maaasahan, Han? Narinig ko na yan. Ikaw, siguraduhin mo lang na maayos talaga ang ugali mo. Baka naman sa simula ka lang magaling. Kapag tumagal na, demonyo rin pala. Ate, wag po kayo mag-alala. Pinapangako ko pong hindi po kayo magsisisi sa akin. Sisipagan ko po yung mga trabaho ko dito. Ate, yun ang tawag mo sa akin? Kapatid ba kita? Magsimula ngayon, ma'am ang itatawag mo sa akin. Hindi tayo magkapantay sa buhay. Mahirap ka lang. Naintindihan mo? Han, tama na yan. Wala pang isang oras. Parang gusto mo nang paalisin si Mika eh. Ayusin mo naman yung pakikipag-usap sa kanya. Han, dapat lang na habang maaga pa lang, sinasabi ko sa kanya ang dapat at hindi niyang gagawin. Kapal eh, ate daw. Pagpasensyahan mo na ha. Halika, ituturo ko sa'yo yung kwarto mo. Sige po, sir. Ma'am, pasensya na po. Pasensya. Han, bilisan mo na. May pasok ka, di ba? Sige na, Han. Kabago-bago pa si kaso. Gutom ka na ba? Oo. Pako tayo ng dede, ha? Han, Oo. paano? Mauna na ako ha. Sige. Tsaka Han, huwag ka na masyadong magpa-stress. Mag-focus ka na lang sa pag-aalaga kay baby. Mabait naman si Mika eh. Ay, nako, Han. Huwag mo na akong pangaralan pa. Alam ko na kung anong gagawin ko. Huwag ka manilala. Hindi ako magtatatalak, okay? Sige na, walis ka na at umuwi ka kaagad, ah. Sige na, Han. Mag-kiss ka kay baby. Maya? Hey, baby. Tulog na rin to. Ingat ka, ha? Love you. Love you. Mika! Mika! Ano ba ginagawa mo? Ba't ang tagal-tagal mo? Ma'am, pasensya na po. Nag-aayos po kasi ako ng gamit ko eh. Tignan mo nga. Kabago-bago mo palang, inuuna mo na kaagad ang sarili mo. Sige po ma'am, mamaya ko na lang po gagawin yan. Ba't dapat lang? Ngayon, ang gusto kong gawin mo, maglinis ka. Tapos, linisin mo yung balkonahe. Ha? Linisin mo maigi, walisin mo. Pagkatapos nun, magluto ka. Pagkatapos mo magluto, babantayan mo na yun si baby. Kasi ako, lalabas ako. Kasama ng mga friends ko, gigimik kami. Naintindihan mo? Kaya bibilisan mo ang trabaho mo. Opo ma'am, maliwanag po. Tsaka nga pala, akin na cellphone mo. Bakit po ma'am? Ayoko nagtatelepono ka sa oras ng trabaho. Ibabalik ko yan sa'yo sa oras ng tanghalian at pagpatak ng alas 8 ng gabi. Naintindihan mo? Pero ma'am... Hindi mo bibigay? Ano ba tinatayo mo dyan? Bilisan mo na! Kumilos ka na! Opo. Bagal-bagal. Mika! Mika! Ma'am, bakit po? Bakit tatlo yung plato? Sa inyo po, kay sir, tsaka sa akin po. Sa'yo. Kasama ka. Opo, ma'am. Nasanay po kasi ako sa bahay ng nanay ni sir.
So, bahay ba to ng nanay ni sir mo? Ha? Sa palagay mo, pamilya ka dito? Kapal ang mukha mo no? Tatanggalin ko na lang po, ma'am. Alam mo, ang bagay sa'yo, ha? Ito. Ha? Ano? Kapal yung mukha mo ha? Dapat alam mo kung saan ka nakalugar. Tingnan mo? Yung pinipilit mo, na pamilya ka, wala akong pakialam. Kapal na mukha mo, yun ang bagay sa'yo. Nay! Sway, bakit mo sinasaktan si Mika? Pasaway po eh. Sumasagot, lumalaban. Nay, ayoko na po dito. Uwi niyo na po ako. Sway, hindi ko man alam kung anong totoong nangyari. Pero hindi mo dapat sinasaktan si Mika. Napakabait ang batang to. Tapos gaganyanin mo lang siya? Pasaway nga po. RJ, kaya pala walang nagtatagal sa inyo dahil sa ugali niyang asawa mo. Nay, pasensya na po kayo. Pagsasabihan ko na lang po si Shuey. Ihatid mo na kami. Mag-uusap pa tayo, Shuey. Kung gusto mong may magsilbi sa'yo, maghanap ka ng taong tatanggap ng ugali mo. Ihahatid ko lang sila nanay. Pagbalik ko, mag-uusap pa tayo. Nay, tara na po. Hatid ko na kayo. Isusunod ko na lang yung gamit ni Mika.